Ang kakapal na mga hindot na yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran. Lahat. Pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Duda ako dito Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue na ito? Kesyo daw, may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Etong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Kasi ito yun Para sa akin ito ang aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo o ilang mga abogado nga sinusuportahan si VP Sara Duterte. Dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon tila para bagang sinasalsal? Para bagang may mini trial sa Committee on Justice. Alam nyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit. Doon sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So doon tayo sa maliit lang. Yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal doon Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue, kaya nga nagiging fishing expedition Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog, patay na. Wala nang mangyayari doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng Kamara sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipitigil yung kanyang impeachment. Which is, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan. Political suicide sa mga congressman nang sumuporta sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay VP Sara Duterte, hindi natitibag si VP Sara Duterte. Tumataas si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang presidente bumabagsak? Si Pangulong Duterte bumabanat nun, pero hindi siya bumabagsak. Pataas ng pataas ang rating niya. Hanggang bumaba na siya, ang taas pa rin na rating niya. Ngayon, nakaupo na yung presidente, bumabagsak. Habang yung sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga kwento, patuloy yung pagtaas. Kung ikaw ay matalinong politiko, political suicide ang gagawin mo pag in-impeach mo, binoto mo na impeachment kay VP Sara Duterte. Mga kababayan, sa totoo lang pagdating sa politika, yung mga ulul na yan, hindi yan bobo. Sanay na yan sa baliktaran. Kumakain na ng kapal na mukha mga animal na yan mga congressman, kumakain na ng kapal na mukha yung mga yan. Wala silang pakialam kung ano ang maging itsura nila, kung ano ang kanilang sasabihin na, ay ganito, ay ganyan. Hindi ho. Maniwala kay sa akin, ang kakapal na mga hindot na yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran. Lahat. Kasi tandaan ninyo, nung huling yung dating impeachment ni VP Sara Duterte,
Bilyon-bilyon ang inilabas doon para pumirma yung mga congressman. Hindi ako nagsabi niyan ha, yung mga mismong mga congressman na nasa loob. Ako nga, may mga kaibigan pa akong congressman nun. Yun din na sinasabi sa akin eh. Sa pilitan eh. At tingnan ninyo ha, yung mga hindi pumirma, nilaglag nung nakaraang eleksyon. Yung isa pinakulong pa. Ganong katindi ang ano nun. So parang bagang sinasabi, pag di ka pumirma, ikukulong ka, ilalaglag ka, hindi ka na maboboto, matatanggal ka. O kung pumirma ka, may pera ka. Tandaan niyo yun. Kasi noon, limpak-limpak pa sa lapi nila. Pero ngayon kasi, nabuking na eh. So ngayon, I don't think kaya na nilang bayaran yung lahat ng supposedly kailangang numero para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya dito na lang nila pinaglalaruan sa Committee on Justice. Dahil dyan, alam naman natin, yung mga naandyan puro bitter. Gusto nyo, meron akong iba blind item. Ito, kilala ko ito eh. Kasama namin itong nangampanya noong 2016. Tumakbong congressman ito. Hindi nanalo ito, kaya kung ano-anong project ang inilalapit kay PRRD at kay Bongo. Hindi ito napagbigyan ni Bongo at ni PRRD. Congressman yan dyan sa ano. Hindi ko na lang sasabihin putang inang yan eh. Ang kapal na mukha niyan. Ang bait-bait niyan sa akin dati eh. Tapos ngayon nakikita ko isa sa mga nakaupong bumabanat kay VP Sara Duterte. Bakit? Hindi ka napagbigyan kasi nung Duterte time ano. Hindi kasi ganyan naman yung mga yan eh. Alam mo, mga congressman na yan, mga negosyante yan. Totoo lang, pera-pera lang ang karamihan dyan. Pera-pera lang. Hindi napagbigyan. Ano ngayon? Nung may pagkakataon siyang gumanti, nagulat nga ako nung lumabas siya doon sa kita ko. Sabi ko, bakit? Naku. Bakit siya nandyan? Gusto niyo ng clue? O sige. May letter F sa kanyang pangalan. Na congressman. Hindi ko dalang sasabihin kung sino. Bahala na kayo mag-isip. Delegates. Kasi nga hindi nakinabang yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nilapit niyan kay Bongo tsaka kay PRRD. Hindi pinagbigyan. Ayan ngayon, ang tindi ng banat niya. Panoorin natin tong balitan to ha. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudeta sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudeta. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng napapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo Hindi siya Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan Yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero
Basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Bilyonaryo News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinopondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo ha. Panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Iriza sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. O dyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi mahirap kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny it, or not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan. Walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niya mga yan ha. Ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Irize malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although, sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? House Deputy Minority Leader Antonio. Ito, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. Hindi na bagong usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Ang linaw, wala naman ngayon. Ito yung mga mahilig mag-imbento eh. Ito yung mahilig magpalabas ng kung anong balita eh. Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit man ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga. Hindi, which is totoo naman eh. May basbas talaga ng presidente. Imposible talaga eh. Noon kasi, kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte. Talagang susunod sa kanya eh. Diba? Ganon kapangyarihan si VP Sara noon. Matikas si VP Sara noon eh. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. So, napaka-imposible nito. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Isa pa yan. Paano mo walang kakayahan daw ang speaker.
na pahintuin ng impeachment. So paano ang motibo na yun? Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Paano? Paano niya ma-impluwensyahan? So kahit ilagay si Gloria Macapagal Arroyo dyan, nakakampi ni VP Sara Duterte, halimbawa lang, hindi naman kayang impluwensya ni Gloria yung mga congressman na, oy, wag niyo impeach si VP Sara, kailangan mo ng ganire. Money talks sa Congress. Money talks. Hindi yan hindi yan madidiktahan lang. Money talks. Pero isa pang maaaring maka-impluwensya sa kanila ay yung announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Yun. So, it has nothing to do with the speakership. Naintindihan natin? Kasi even if mapalitan ng speaker, kung walang pera yung speaker, na, again, saan ba nanggagaling ang pera? Sa executive. So, napakalabo nung eksena. Sa tingin ko lang ito napakalabo ng eksena na palitan for the sake of the impeachment etong Speaker of the House. Napakalabo para sa akin. Ito'y isa na namang diversion na ginagawa nila para mawala sa pagiging inutil ni BBM pagdating sa issue ng gas. Yan ang totoo. Kasi nga alam mo, sa totoo lang, ngayon, marami talaga ang naghahanap sa Pangulo. Kasi yung mga lumalabas na video, una yung isa, 'di ba, yung nagsama sila ni Claire Castro. Marami nagsasabi na tila ito daw ay green screen. Pansinin niyo yung video, parang green screen. Ibig sabihin ng green screen, yung pinapalitan yung likod, yung sa CapCut, yung mga ganon. Hindi kasi, baka sabihin nyo, pulidong-pulido. Naku po, gusto nyo, mapunta ako ngayon sa Japan eh. Ngayon na ngayon din eh. Dami nga nagsasabi, ganda na ng studio ko. Hindi ko studio yan. Kasi kayang-kaya yung mga magagaling talaga. Ako, hindi pa nga ako magaling dyan eh. Yung kayang pantayin yung shadow, yung ilaw para magmukha talagang totoo. So marami nagsasabi, lalo na yung mga eksperto, na ito daw ay green screen lang. Okay? Kaya ngayon, marami din nagtatanong na bakit tila hindi talaga lumalabas si BBM.